declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Josh, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay nako, anong sabi natin, ano? Delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito, no? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito eh. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa SONA, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget eh, di ba? No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po, nag-suggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po. Grabe po, ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya, gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Sadyang tila may mga tao talagang gagawin ang lahat para lang bumango at mapaniwala ang taong bayan sa kanilang di umano'y mga kasinungalingan. Sa isinagawang press conference ni Marcos Jr. kamakailan lamang patungkol sa flood control, sa di umano'y mga korupsyong kanyang isiniwalat ang 15 contractors na nagkaroon ng flood control project sa bansa. Ngunit tila hindi naman na-impress ang maraming Pilipino kay Marcos Jr. dahil hindi naman ito napangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga kontraktor na ito. Kaya naman hindi na napigilang magsalita na sa publiko ang mayor ng Pasig na walang iba si Vico Sotto at tila harapang ipinamukha sa Pangulo at agad-agad niyang pinangalanan kung sino-sino at kung ano ang pangalan ng nasa likod ng mga contractors na ito. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos tila hindi pinangalanan ni Marcos Jr. ang mga contractors na sangkot di umano sa korupsyon ng flood control sa bansa, ay tila napahiya ito at tila nasampal ng katotohanan matapos matapang na ibinunyag ng mayor ng Pasig na si Vico Sotto na ilang kumpanya umano nakabilang sa top 15 contractors para sa flood control project ng gobyerno ay pag-aari at kontrolado umano ng pamilya ni Sara Diskaya, ang kanyang naging kalaban sa eleksyon noong May 2025. Ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa post ni Pasig Mayor Vico Sotto sa kanyang official Facebook page, and I quote, "Dear Pasingeños, this morning PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpine Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas." Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the president told them during the SONA, mahiya naman kayo. Ano nga ba ang kalakaran dito? While it's often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. The 6 stages of corruption. First, procurement. Bidding pa lang, maaring may anomalya o collusion na. Second, sa project implementation mismo, maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA, yung iba ay guni-guni lang. Third, may mga SOP o porsyento na di umano'y umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. Fourth, may korupsyon na mga sa proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Fifth, kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Kung isang kumpanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, diba? Six, pagmaster na ang 1 to 5, papasok na rin sa politika yung 1% ng nakaw. Ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang, puro talo kandidato nung taga-Pasig, pati party list.
Pasinggenyos, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending these systematic practices of corruption. For the LGU's part, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they own the LGU in business taxes. Makolekta lang natin ang utang nilang businesses tax sa LGU. May pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala namang binabawasan mula sa ibang programa. Vloggers, bang bang! Eto na mga kabayan, napakaganda ng preview natin, napanood nyo. Wow, ang lupit. So ayan, 3 mayor na nagsasalita ha. No, na meron talagang mga ebidensya na nagpapatunay na inuubos na ang pera natin. Biruin nyo ha, 545 billion, no? Hindi maipaliwanag kung saan napunta ang flood control. So itong mga kababayan, ewan ko, napanood nyo sa Facebook, sa GMA yata yun mga kababayan ha. Pinuntahan ni BBM ang isa sa parang flood control project sa Bulacan. Napakanipis ng buhos ng semento. Nagkakrak mga kababayan, no? Pwede mo lamukusin yung yung buhos eh. My God. Dapat tanggalin na yung mga ganyan ng mga kontraktor eh. Hindi, tanggalin din yung mga kasi pag pinirmahan yan mga babayan, meron ding yan eh. Merong mga pondo yan para sa mga pumirma. Di ba? Ang sarap maging opisyal ng gobyerno no? Kada isang pirma mo, milyon eh. Malupit, no? Eto na, si Vico Sotto, no? Ito, talagang maganda, soon as possible. Sana dumating ang panahon na ito ay mas maglingkod talaga sa buong Pilipinas. Kasi, kita naman talaga na minahal siya ng Pasig. No, di ba? Yun ang pinakamaganda. Na hinugin pa natin tong si Vico Sotto. Na talaga nagmamahal talaga sa mga Pilipino. Hindi siya korap. Hindi tulad ng iba, talagang garapalan. Tingnan nyo, nagsalita siya. Isa sa kalaban niya dati, no, ang kontraktor ng mga flood control, buisit. Hindi ba? Kasi kita nyo naman mga kababayan, kahit siya naman kayo eh. Apurahan yung mga gawa. Meron pang video na hindi ko na naipakita rito. Ewan ko, mapapanood nyo naman. Grabe yung mga dike, yung mga ginagawa nilang pangharang sa tubig. Ang baba, tapos wala talaga sa ayos. Ewan ko, parang gumagawa na lang sila para merong maipakita sa COA, sa Pilipino na yung budget doon is nagawa. Pero wala, sablay talaga mga babayan. Kaya baha-baha pa rin eh. Naku po, grabe na talaga nangyayari. Kailan ba matatapos itong 2028 na to para masibak na itong mga damonyong ito? So ayan, kita nyo naman si Mayor Isko. Ayan, kita nyo Mayor Isko. Talagang maganda rin na nagbablog sila, nagbibideo para makita natin yung mga nagagawa nila. Kaysa naman yung mga sabi marami nagawa, wala namang patunay, wala namang video. Mas maganda maging vlogger na lang, pati mga opisyal na mga nakaupo, maharamak na natin kung talaga nagtatrabaho sila. At yun nga, nakita naman talaga natin sa kanya mga posts online ay talagang okay to si Isko. Soon, papahinugin pa natin niya si Mayor Isko. Eto mga kababayan ng pinakamalupit. Si Mayor Magalong, no? Si Mayor Magalong mga babayan, nagpe-presenta na mag-imbestiga sa mga anomalya na mga kademonyuhan ng mga buhaya. Kaso, tinanggihan ni BBM kasi madadamay si BBM no? Biruin mo na itong si Mayor Magalong, meron siyang ebidensya na nagpapatunay na saksak korupsyon. Biruin mo, ang Pangulo ng Pilipinas, tinanggihan na talagang meron siyang patunay na talagang may anomalya sa pondo. Kaso tinanggihan ni BBM. So ayan, hindi naman doon niya pinipilit yung sarili niya. Kasi alam niyo mga babayan, kasi pagka si Mayor Magalong pinayagan ni BBM na mag-imbestiga, damay siya. Puputok pangalan niya no? Grabe. Nakakatakot na talaga tong Pilipinas na to mga babayan. Hindi natin alam kung ano nang mangyayari dito eh. Tagal pa ng 3 taon. Kaya ayan, magtiis-tais talaga tayo sa baha.
At ay maubos na ang pera natin. Biruin mo, 545 billion, no? Hindi mapaliwanag kung paano yung ginamit. At sabi, no, sa mga balita, kasi tayo nagre-reaction lang naman, na ang mga pondo kada isang proyekto, mas marami pang napupunta sa mga buhaya. At konti na lang napupunta sa proyekto, barya na lang, minsan ghost pa. Pinondohan, pinirmahan, pero walang proyekto. So, ghost project. My God. Hindi ba? Tapos biruin mo ito, sa video na to, makikita nyo rin si Torre. Biruin mo, sabi, lahat ng mga Benedictus-adictus, mga pangit, sinapul siya. No? Kasama dito sa video natin yung pagsalta ni Torre na mga pangit ang mga drug addictus. So may video na tayo niyan, pero ito pakinggan niyo naman si Coach Holly kasi mas malupit to. Ang lupit nito mga babayan. So ayan na nga, kayo na maghusga at ay magkomento sa video na itong napanood nyo. Sana tapusin nyo hanggang sa dulo at ay para maunawaan nyo yung mga politics issue sa Pilipinas at talaga manggigigil po kayo kung ano ang mga latest issue sa pinaggagawa ng NAGBA. Sino ba itong naging extra na to? so ay mga babae, panoorin nyo po itong full video na to. At pag nagustuhan nyo to, paki-like naman, paki-subscribe na rin tong ating channel if magustuhan nyo tong ating vlog. Huwag mong kalimutan mag-like dyan. So, shoutout kay kumpare sa mga subscribers natin yan. Ano pang hintay mo, boy? I-play mo ng video. Let's go. Usapan natin si Torre, napaamin siya na dati gumagamit siya. Okay? Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Nako, pambihir. Ay, hindi ako, sir. With all due respect, salute. Bakit nandyan yung babae lagi sa likod mo? Hindi, ano purpose? Pinopromote mo? Meron kayong relationship? Tanong lang. Si ano to? Si Pahardo. Sir, ay ma'am. Ano ka ba, sir? Ma'am, Pardo. Ma'am, anong purpose mo dyan sa likod? Kasi di ba ganyan pag may nag-i-interview, marami sa likod. Di ba? Nasubukan ko na rin yan na marami ini-interview media, nasa likod ako eh. Kasi isa po kami ni Boss Dada at ni Banat Bay na nag-file. Naalala nyo yung nag-file na gawing unconstitutional yung impeachment? Yan. So na-interview po doon si Atty. Torre, nasa likod din po ako. Thank you nga pala sa mga sumuporta ron at salamat sa Diyos at naging successful po yun dahil sinagot yung petition namin ng Supreme Court. Sinagot yun ng Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment ni BP Sara. Well, anyway, eto, maraming nasa likod, no? Pero eto si Pahardo, mag-isa ka lang dyan sa likod eh. Diba? At saka bakit si Pahardo, tanong ko lang Torre, bakit si Pahardo lagi ang gusto mong nasa likod? Diba? Di ba pwedeng iba naman? Ibang pulis. Wala lang ako nagiging malikot lang ang aking isipan kasi medyo awkward, 'di ba? Usually naman, tao sa likod madami or at least man lang more than one. Isipin mo 'yan, 'di ba? Para tuloy kayong magjowa. Hindi ko po kayo sinasabing magjowa kasi medyo nakakadiri din imaginein. Pero para tuloy kayong magjowa, 'di ba? 'Di ba ganyan yung mga nagpapa-interview magjowa? Dalawa lang sila. Para kayong artista, sige, pag-usapan natin 'to. Lahat ng adik pangit. Nako, pambihira. Of all people, pambihira, Torre. Sa'yo pa talaga galing na lahat ng adik pangit. Nako, pambihira. Ay, hiyang-hiya naman ako sa itsura nito si Torre. Di ba may nakita pa kayong, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Yun. Pero huwag mo namang idiin na mga pangit kasi gumagamit. No, wala naman siyang sinabing gano'n. Wala naman siya sinabi. Kaya lang, kasi kung susundan natin yan, ang dami namang halimbawa. Di ba? Pwede mo namang sabihin, lahat ng adik ngiwi. Di ba? May ano yun. Lahat ng adik pangit, lahat ng adik ngiwi, lahat ng adik gano'n ang mata. Lahat ng adik kriminal. Pwedeng gano'n, di ba? I'm talking about criminal, yung mga adik. Kasi ang ibig ko sabihin, hindi, may mga papalag. Hindi! Gumagamit kami, pero hindi naman kami kriminal. May mga magaganyan, lalo na yung mga magulang na may mga anak na adik. Sorry po, baka po magalit sa akin. Hindi, ang ibig sabihin ng adik talagang lulong. Yan po, lulong.
no? So hiyang-hiya naman ako sa inyo, sir, pati ikaw, ma'am, 'di ba? Sa inyo pa nanggaling talaga lahat ang ano. Pero kung susundan natin 'yan, yung sinasabi mong adik ka rin. Parang inaamin mo adik ka eh. Hindi, pangit naman talaga to si Torre. Huwag na tayong magloko. Hamderitsahin na natin. Wala namang masama sa pangit eh. Parehas tayo, pangit din ako. So I know what you feel. 'Di ba? Pero kasi pagka dapat dinagdagan mo. O adik niyo eh. Kasi pag sinabi mong adik, pangit lang, hindi. Adik, dating maganda, pangit. O, sabi nila si Lisa, crush ng bayan. Eh tingnan mo itsura ngayon. Hindi ko po iniinsulto, real talk lang po, tingnan nyo si Lisa. Yan ba, mukhang crush ng bayan? O, hindi naman di ba? Sabi nila crush ng bayan. Eh di pangit, di adik din. Si Bongbong, pangit din. Di ba? Tropa tayo, lahat tayo pangit eh. Wag naman, wag ganoon. Pero sa isang banda, may ano yan, may katotohanan yan dahil meron akong kaklase before, ang isa sa hot trap. Ngayon, nung nakita ko, hindi ko makilala. Talagang no? Patanong kita, Torre. Serious question to, ha? Dati kang gumagamit. Parang medyo ako duda na ako talaga. Duda, okay? Hindi ko po iniinsulto si Torre, sinasabi ko nga pati ako. Alam ko naman pangit ako eh. 'Di ba? So, pare-parehas lang tayo. Pero I can guarantee you, Torre, never akong gumamit. Not even once. Tanong, ikaw, gumamit ka ba? Tanong, si Bongbong Marcos, gumamit ba? Si Lisa, gumamit ba? Let's go to the serious side. Kasi, Torre, parang ang dating neto critical ka sa mga adik. Wala akong question dyan. Ako critical din sa mga adik. Pero sana, hindi ka bias. Sana, halimbawa lang, matanong ko sa'yo, kung boss mo, adik, kaya mong hulihin? Tanong lang, serious lang. Halimbawa, ang boss mo o isa sa mga politiko na kaibigan mo ay sangkot sa droga, isa sa mga drug lords, kaya mong hulihin? Nagtatanong lang kasi para mo ma-justify yung mga salita mong ganyan and magkaroon ng saysay, patas ka ba? Yun ang totoong question dito. Hindi ka ba double standard? Ito'y tanong lang. Kung mapatunayan ba na adik si Bongbong Marcos, kaya mong hulihin? Kaya mo man lang sitahin. Kaya mo rin bang tanong lang kung lang naman, 'di ba? Si Lisa, halimbawa, bilang first lady at presidente, at kung gumagamit yung gagamitin mong standard sa mga adik na ordinaryong Pilipino, kaya mong gamitin yung same standard kay Bongbong Marcos at kay Lisa o kung sino mang drug lords. Hindi ko po sila pinagbibintangan, tinatanong ka lang, kaya mo ba yan? Kasi dapat hindi double standard. Yung gagawin mo sa pinakamaliit na adik, which I agree, kung huhulihin mo, kaya mong gawin doon sa pinakamalaking adik. Tanong ko lang naman. Next topic po tayo kasi may connection po ito. Good evening, Mayor, and welcome to the big story. Good evening, Seth. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Seth, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay nako, anong sabi natin delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito, no? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito eh. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa SONA, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget di ba? No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po, nagsuggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po. Grabe po, ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya, gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Yan, nakita na po natin, alisin muna natin yung picture ni Magalong dito. Nakita niyo yung reaction. Una pa lang, may sinasuggest na at merong sinasabing hawak na ebidensya si Magalong at si Lacson. Pero iba agad ang reaction ni Claire. Parang defensive, di ba? Sabi nga ni Magalong, na-discuss po natin sa vlog natin kagabi. Kung hindi nyo po napanood yun, panuorin nyo, habol po kayo doon. Napaka-sarcastic. Bakit naman ganyan si Claire? Tinira na rin ni Magalong si Claire. Bakit naman ganyan si Claire? Napaka-sarcastic. Hindi naman kami kalaban dito. Magkakampi nga tayo eh. Alam nyo kung bakit? Guilty. Ano yun? Defense mechanism yun ni Claire. So syempre,
Sabi nga natin, ano ba to si Claire? Nagsasalita ba siya ng sarili niyang boses o ito yung puso at boses ng Malacanang? Ngayon po napatunayan natin, yun po ang lagay. Yun po ang saloobin ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dito sa mga investigasyon ni Mayor Magalong. 'Di ba? Nagdudugtong-dugtong eh. Kasi wala namang problema, 'di ba? Tumutulong nga eh. Ang gusto, alam mo gusto? Kung meron kayong ebidensya, isubmit nyo na. Alam mo dating, sino-sino dito? Yung mga kaedad ko, taas ang kamay, 50 plus. Oh, ako po 51. Sino dito? Yung mga, 'di ba ganyan yung mga bida before? Na yung mga pulis, merong re-raid din? Nai-intercept yung raid? Bakit? Kasi involved yung bossing, 'di ba? At yung bossing ang nagsasabi, ang nagsisiwalat, umalis kayo diyan, re-raiding kayo. Hindi po nating pinangbibintangan ganun si Bongbong Marcos. Pero nung narinig ko 'yun, pinasasubmit ni Claire yung ebidensya kay Bongbong Marcos. Isubmit nyo na lang sa presidente kung kayo ay merong ebidensya. Ang ibang dating. Parang gusto niyang malaman, teka muna, isa ba kami sa dawit dito? Huli ba kami dito? Guilty. Sa akin, guilty. Alam nyo, lagi ko nakakwento rito, madalas po ako manood ng crime investigation. You know? At ito is true to life ha. Yung forensic, hindi katulad sa atin, puro eyewitness. Yung mga investigador, puro eyewitness eh. Yung mga pinapanood ko forensic, may science. Alam nyo daw, yung gumawa ng krimen, 100%, pagkagawa ng krimen, aalis. Tapos babalikan niya. Bakit? Gusto niyang malaman kung ano ang status kung mahuhuli siya. Gusto niya makiramdam kung hanggang saan ang alam ng otoridad. Kaya biglang pumasok sa isip ko, eto'y akin lang naman. Hindi natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos. Pero parang ang weird, gusto mong pasubmit sa presidente yung ebidensya, tapos ngayon, ayaw mo naman pala maging parte ng investigasyon si Magalong. Anong purpose? Di ba ang hirap pag-connect? Ganyan lang naman ang pagtingin sa isang sitwasyon eh. Gusto mong isubmit yung ebidensya, pero ayaw mo siya mag-imbestiga. Wow! Naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Nako, delikado yan. Ay, nako, delikado. O sige, puntahan po natin, balikan natin si... Ito, pakinggan po natin. Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Just, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Nag-volunteer lang ako sa kasakaling wala sila. Kasi wala silang makita pa. Unang-una, just would like to emphasize na the investigation should be conducted by a third party. Mismo. Yan, isa pa yan. Dapat ang mag-iimbestiga third party. Yung pagiging guilty ng Kamara, sabi ni Puno, dapat wag nyo kaming pangunahan kami mag-imbestiga. Nafe-feel nyo yung pagka-guilty? Defensive. Ganito din kay Bongbong Marcos, no? Third party ang mag-imbestiga. Kasi kung ikaw rin Marcos ang mag-a-assign or secretary mo na naman, mamaya si Boying na naman o ito magkapatid na Rimulya. Baka saan tayo mauwi? 'Di ba? Isipin baka mamaya i-assign niya si Boying tsaka si yung kapatid niya, basta sila. Si Boying, expertise niya, ang hilig maghanap ng buto. Baka maghanap yan, dito kaya nagbabaha kasi maraming buto. Pambihira, may nalaglag pa saglit. Di ba? So, tama si Magalong, dapat third party mag-imbestiga. An independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung kung sino yung mga involved, sila rin ang mag-imbestiga sa sarili nila. Or kaibigan nung mga akusado. Kaibigan ng mga kontraktor. Magkakamag-anak pa man din sila dyan. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. Para mong sinabihan yung kriminal na, okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, tapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, tapos filean mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po ako. Yan. Next topic po. Ito, panawagan ko sa mga tatay o sa mga nanay, lalo-lalo na sa mga tatay, wag po nating gagawin ito. Napakadelikado po. Malalagay po sa peligro ang kinabukasan ng ating anak. Hinahanap na ng Transportation Department ang lalaki sa viral driving video kung saan pinagmamaneho ng sasakyan ang kandong niyang batang babae. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kumikilos na ang LTO para matrace ang uploader ng video. Una po, bawal yan. Ingatan po natin, bawal yan ha.
maputol ko, bawal po yun. Hindi po pwede mag-drive ang isang bata. Ngayon, sasabihin siguro yung tatay pinagdadrive. Ito, payo ko lang naman, no? Hindi po natin alam kung may airbag po yung sasakyan na yan. Pero karamihan po ng sasakyan ngayon ay may airbag na. Huwag po kayo magpapadrive ng bata or huwag kayo magpapaupo ng bata sa harap. Dahil pag kayo nabangga at lumabas yung airbag na yan, yung airbag na instead na proteksyon ng inyong anak, yaan pa ang ikamamatay niya. At best, yaan pa ang magiging cause ng critical, significant injury or major injury or yung panghabang buhay na pagsisisihan ninyo. Nasako na. Kasi delikado po yan. Kaya nga dapat kahit dalawa lang kayo ng anak ninyo, lalo't maliit pa, doon sa likod. Wag po kayo ako naman concern lang dito. 'Di ba? Napakadelikado po ng yung airbag po kasi may purpose po 'yan. Makakatulong po ng malaki 'yan pag tayo ay nabangga. Pero tayo ay may edad na, yung matatanda na. Pero kasi yung lakas nung labas nung airbag, tatapon talaga ang bata ron. Delikado. Baka mabali pa ang liig. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Mismo. Tapos tapos musmus pa. Kasabay ng issue, muling nagbabala ang kalihim sa mga pasaway sa kalsada. Sumunod na lang tayo, huwag na tayong pasaway. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may mga aksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Yan, hindi lang kulong, yung sabi nga, pagka mayroong batas, in a way, ako I believe in this, pag may batas, sundin natin, huwag tayong pasaway. Kasi that is God's protection para sa atin. Nilagayan ng Diyos, hinayaan ng Diyos mailagay yan, protection natin yan. Diba? So, huwag tayong pasaway. Delikado talaga. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.